Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kasama sa ating Bible study. Ngayon pong Huwebes ng gabi ng October 29, 2020. Sa kalooban po ng Panginoong Diyos ay live po tayo na nagsasagawa ng Bible program mula po rito sa ating bayan, dito po sa Plaridel, Bulacan. Ang atin pong Bible program ay nakararating sa ating mga kababayan dito po sa Pilipinas at maging sa mga kababayan po natin sa abroad. At sa gabi pong ito ay atin pong wini-welcome ang ngayon po ay mga nag-join sa ating programa. Meron na po ngayong 16 sa Facebook Live. At sa YouTube Live po, kung meron po tayong mga kasama po sa YouTube Live, sabihan lamang po tayo ng ating kasama si Brother Jacob Santos kung meron po ngayong live streaming tayo sa YouTube Live. Sa gabi pong ito ay gusto po nating i-welcome ang mga bago po nating nakakasama dito po sa ating Bible study. At gayon din po sa mga regular na mga suki na po ng ating Bible program sa loob po ng mahigit ng 4 na taon. Ang Bible program po ay itinataguyod ng pagsasama-sama pong ito, Members Church of God in Jesus Christ Worldwide. Yan po ang pangalan ng ating samahan na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, Members Church of God in Jesus Christ Worldwide. Ngayon, meron po pala akong naalala na may mga question po dyan sa ating rehistro. Ang question po sa atin, mga kolorum. Kine-question po nila yung ating ipinarehistro po sa gobyerno po ng ating bansa, ang Securities and Exchange Commission dito po sa Pilipinas, kasi nire-require po ng pamahalaan na ang lahat ng mga existing na mga grupo, kasama po yung grupo ng mga relihiyon, na magpaparehistro po sa Securities and Exchange Commission para po hindi matawag na kolorum. Pag sinabing kolorum, illegal. Kasi po sa grupo ng relihiyon, meron po dyan kasing mga voluntary contribution. Meron pong mga nagbibigay ng kanilang mga financial support para po maipangaral ang salita ng Diyos, para po sa mga gastusin sa iglesia. Pagka po mayroong mga grupo na sila po ay grupong pangrelihiyon, tapos nagsosolicit po, humihingi ng financial na support sa mga tao, tapos sila naman po pala ay mga hindi rehistrado, sila po ay kolorum. Illegal po yan. Para maintindihan po yung kolorum, madalas pong gamitin po yung salitang kolorum sa mga sasakyan na pampasahero. Yun po yung mga hindi rehistrado, yung mga ang kanila pong biyahe po out of line, mga walang prangkisa. Yan po yung tinatawag na mga kolorum, mga illegal. Meron pong sabi po sa atin na mga kaibigan na
meron pong grupo, nagpo-programa daw po sa Facebook na pinupuna po yung ating rehistro po sa Securities and Exchange Commission. Yan po ay 10 taon na pong mahigit ang pagkakarehistro po nitong Members Church of God in Jesus Christ worldwide. May pumupuna po sa atin, yung pumupuna po sa atin, hindi naman pala mga rehistrado. Kolorum po. Tapos ang pinupuntusan, ito pong ating pagkakarehistro na mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Members Church of God in Jesus Christ worldwide. May pupuntusan po yung pangalan na yan, nakasulat po yan sa Biblia. Basahin ko po sa Magandang Balita, Biblia ng unang Korinto sa Kapitulo 10 at ang talata po ay 32. Babasahin ko po sa Magandang Balita, Biblia. Kaya kailangan po talaga magsasaliksik po tayo. Yung sinasabi po sa Biblia na inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit po sa mga salin o translations, dapat magsasaliksik po tayo para alam po natin na nakasulat po yung mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. O babasahin ko po. Sa Magandang Balita Biblia, unang Korinto 10:32. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Hentil, o ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Yan, ang binasa ko po ay unang Korinto 10:32. Magandang Balita Biblia. O nakasulat po ba dyan yung mga kaanib sa Iglesia ng Diyos? Sa ating mga kasama ngayong gabi, 23, nadagdagan na po yung mga kasama natin sa Facebook Live. Pakishare lang po natin itong ating Bible program ngayong gabi at yun pong mga may prayer request. Sige po, i-message nyo lang po ang inyong mga prayer request dyan. Yung mga may sakit, may mga karamdaman, mamaya po ay atin pong bibigyan po ng oras na maipag-pray po yan, yung mga sakit, karamdaman. Nababasa po natin ngayon sa inyong mga monitor, mga screen na nakasulat po, letra por letra, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Kaya may batayan po tayo sa Biblia. Nung tayo po ay magparehistro sa Securities and Exchange Commission dito po sa Pilipinas, dyan po sa pangalan na yan, Members Church of God in Jesus Christ worldwide. Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Heso Kristo sa buong mundo. O ngayon, ang sinasabi po noong mga tumututol sa atin na hindi naman pala mga rehistrado sa Securities and Exchange Commission, mga kolorum, mahirap yung ginagawa nila na yan, lalo't kung may money involved na sila po ay nanghihingi ng financial support sa mga sinasabi nilang mga miyembro. Delikado po yan, scam po yan, yung ganyan na meron silang binuo na ang kanila pong pagsasama-sabi fellowship. Fellowship daw po yun. Kasi kaya sila tutol po dyan sa members, kaya tutol sila sa mga kaanib. Patay na ika ang mga apostol. Sino tumanggap sa inyo? Paano kayo naging kaanib? Patay na ang mga apostol. Sino tumanggap sa inyo? Yun po yung kanilang argumento na nakamatayan na noong kanilang
tumayong leader, yung kanilang tagapanguna doon sa kanilang tinatawag na fellowship, hindi na raw po kailangan pang maging kaanib o member. Ang kailangan lang daw po ay fellowship. At ang batayan nila unang Juan 1:3, basahin nga po natin yung unang Juan 1:3 na yan. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Si Apostol Juan po ang may sulat nito. Ang sabi ng Apostol Juan, yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang Anak na si Hesukristo. Sa English po, basahin natin yung nakasulat na yan sa 1 John 1:3. Ito po ang pagkakasali naman sa English. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Dito po sila nagbatay sa nabasa po nilang salitang fellowship. O ngayon, kung ako po ay susundan ko po yung argumento noong mga kolorum na tumututol po sa ating rehistro sa Securities and Exchange Commission, ito naman po ang aking counter. Ang tanong ninyo ay kayo ay meron kayong tinatanong na kung kayo ay members, kayo mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, patay na ang mga apostol. Sino tumanggap sa inyo? Pinapatunog nila para ikaw ay maging kaanib, maging member sa iglesia o sa church, ang tatanggap ay mga apostol. Hello? Yung mga kasama po natin, kayo po ba'y nakakasunod? Liwanagin po natin ito para hindi ho kayo mailigaw, hindi ho kayo madaya ng mga kolorum. Kung kayo ikay members, kay mga kaanib, sino tumanggap sa inyo? Patay na ang mga apostol. O ngayon, kung gagamitin ko po yung argumento nila, ang sinasabi nila fellowship, dapat ikay fellowship, makipag-fellowship kanino? Sa mga apostol. Ang tanong, tinanggap ba naman kayo ng mga apostol para makipag-fellowship kayo sa kanila? Yung ating mga kasama, naintindihan nyo po ba yung binibigyan ni Brother Willie ng punto? Ibinabalik ko lang sa mga kolorum na tumututol sa ating rehistro sa Securities and Exchange Commission. Mga kaanib, members, sino tumanggap sa inyo? Patay na mga apostol. Ngayon, ibabalik ko naman sa mga kolorum na tumututol sa atin, yung mga kritiko natin. Sabi nyo, kayo ay dapat fellowship lang. O kanino ba kayo nakipag-fellowship? Hindi ba ang binasa niyo sulat ng Apostol Juan? Tanong, kinukumpirma ba naman ni Apostol Juan na kayo ay may fellowship kay Apostol Juan? Yung ating mga kasama, naintindihan niyo po ba yung punto na yon? Kung ano po yung argumento po nila na ipinupukol, ibinabalik po lang. Kasi ang binibigyan po nila ng emphasis, fellowship. Ang tanong, yun bang pakikipag-fellowship ng mga kolorum na tumututol po sa ating rehistro? Yun bang fellowship naman nila aprobado, kumpirmado ng Apostol Juan? Wala naman po si Apostol Juan narito sa lupa physically. Tama po ba?
May kausap po ba si Brother Willie ngayong gabi? Malaman ko lamang po kung yung mga nakakasama po natin, kagaya ni Del Egate. Si Del Egate nababanggit-banggit din pala doon sa programa noong mga kolorom na tumututol po sa ating rehistro sa Securities and Exchange Commission. Ito ngayon ang aking gusto pong liwanagin. Ang argumento nila, kayo ay mga kaanib, kayo ikay mga members. Sino tumanggap sa inyo bilang members? Mga kaanib, patay na mga apostol. Dapat fellowship lang, fellowship. Ang tanong ko naman, yun bang sinasabi niyong fellowship? Yan ba naman kumpirmado at aprobado ng Apostol Juan? Kasi sulat ng Apostol Juan ng binasa niyo yun bang pakikipag-fellowship nyo? Kay Apostol Juan ay kumpirmado niya at aprobado niya. Makikipag-fellowship kayo kay Apostol Juan, tutol nga kayo sa healing. Tutol kayo sa pagpapagaling. Hello? Naintindihan po ba tayo ng ating mga kasama, lalo ni Del Egate? Natawagan ako ng pansin dahil si Del Egate pala ay naiimbitahan doon sa programa noong mga kolorom na kritiko ng ating programa din. Sana si Del Egate ay makapagbigay ng kanyang sagot dito. Kine-claim ng mga kritiko natin na kolorum kasi hindi naman sila nakapagparehistro sa Securities and Exchange Commission. Nakamatayan na po noong tumatayo nilang leader. Ang claim nila, mayroon silang fellowship at ang batayan nila, itong sulat ng Apostol Juan. Kaya tinatanong ko naman sila ngayon, kursunada ba ni Apostol Juan na maka-fellowship naman kayo? At kung sinasabi ninyong meron kayong fellowship kay Apostol Juan, bakit kayo tutol sa healing? Yung pangangaral na mayroong healing. Samantalang yung 12 apostol na yan, nung sinugo ng Panginoong Jesucristo, yung pangangaral nila, mayroon pong pagpapagaling. Lucas, Kapitulo 9. Babasahin ko po. Tingnan nyo po, mga magulang at mga kaibigan, ito pong pagsusugo ng Panginoong Hesus sa kanyang 12 alagad, 12 apostol. Kasama po dyan ang Apostol Juan. Lucas, Kapitulo 9. Ang talata po ay 1. At tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. 2. At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Nakita niyo po ba mga magulang at mga kaibigan? Si Apostol Juan, kabilang po siya dyan po sa 12 alagad na yan. Tama po ba? Kung tayo po ay lulundag sa Mateo 10:1-2, allergic sila sa paglundag doon sa ibang mga talata. Kasi nga, mga dahok, mga kapos ang kaalaman sa Biblia. Tingnan nyo pa, patunayan ko sa inyo, yung 12 alagad, kabilang dyan, kasama dyan si Apostol Juan. Lulundag tayo sa Mateo, hindi ho bawal na lulundag, lilipat ng aklat,
ng mga talata. Sabi nila, lundag-lundag, parang tipaklong, parang palaka. O ito po at pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad. At binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. 2. Ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Yung 12 alagad, sila nga po yung 12 apostol. Ang unay si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. At si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. Hello! Yun pong binasa po natin sa Lucas 9:1-2. 12 alagad. Mateo 10:1-2. Yung 12 alagad, yun po yung 12 apostol. O binanggit po dyan, sa 12 apostol, kasama po diyan si Apostol Juan. Tama po ba? Ngayon, may nag-claim na si Loro po ay may fellowship. Fellowship ang kanilang ipinopromote. Dinidisregard yung pagiging members o pagiging kaanib sa iglesia. Dapat daw ay fellowship. O ang tanong ko naman, yun bang inyong pakikipag-fellowship kay Apostol Juan? Inapruban ba ni Apostol Juan? Kinumpirma ba niya na kayo nga'y ka-fellowship niya? Kasi kung kayo ay ka-fellowship ni Apostol Juan, bakit tutol kayo sa pangangaral na may pagpapagaling? Samantalang ito pong 12 alagad, 12 apostol ng sinugo ng Panginoong Hesus. Sila po'y nangaral at yung pangangaral nila may pagpapagaling. Amen. Pwede po bang mag-amen? 36 na po ang kasama po natin ngayon sa Facebook Live. Nakita niyo po ba yung mga punto na yan? Kailangan po kasi talaga ang Biblia, sasaliksikin natin, babasahin natin, pati mga translations, mga salin, dapat pamilyar tayo doon. Binabaliwala nila yung salitang members, mga kaanib, samantalang nababasa letra por letra. Unang Korinto 10:32, magandang balita, Biblia, mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Nagkakaintindihan po ba tayo? At kahit po sa iba pang mga aklat ng Biblia, mga talata, mababasa po yung salita na members. Yung word na members, basahin ko po ang Ephesians chapter 3, verse 6. Dito po sa salin po ng American Standard Version, ASB. Kasi po ako po ay may Biblia rito na 27 translations. 27 translations po itong aking hawak-hawak na Biblia. At papakita ko sa inyo na dito po sa 27 translations ng English Bible, mababasa po natin yung word na members. Kailangan bang itaas ko para makita yung 26 translations? 26 translations. Ayan, 26 translations po. Ang may bigay pa sa akin ito si Mr. Soriano. Ngayon, doon po sa American Standard Version, mababasa po natin yung pagkaka-translate.
To wit, that the Gentiles are fellow heirs and fellow members of the body. Ayan, nakita nyo po dyan sa binasa ko po na ASV, American Standard Version, yung nakasulat na that the Gentiles are fellow heirs and fellow members of the body. O tapos, yung isa pa pong translation, basahin din po natin. Ayan, yung TCNT. Yung TCNT, ang Biblia po na yan, TCNT, the 20th Century New Testament. Ano po ang sabi po diyan? That the Gentiles are co-heirs with us and members of one body. Ayan, okay na po yan, ha? Yan ang sinasabi natin na kailangan po ang tagapagturo maalam. Kahit po sa mga translation, sa mga salin ng Biblia, ang mga kritiko natin na mga kolorong, malalakas ang loob na tutulan tayo. Unang-una sa pagpaparehistro pa lang, usapang pagpaparehistro, kayo pala yung mga kolorum. Ano ang inyong karapatan para punahin yung nakarehistro sa Securities and Exchange Commission? Tama po ba? Meron bang authority yung kolorum na pupunahin yung legal? Pwede po bang sumagot ang ating mga kasama? Kumbaga po sa driver, nagmamaneho ka ng sasakyan, wala kang lisensya. Tapos ngayon le-lecturean mo yung driver ng sasakyan na professional ang lisensya. Tama po ba? Yung mga kasama po natin, 42 na po ang narito sa Facebook Live natin. Naiintindihan niyo po ba yung punto ni Brother Willie? Si Del Egate, naintindihan ba? Ano karapatan noong driver na walang lisensya, hindi na-isyuhan ng LTO, para ngayon turuan ng tungkol sa pagmamaneho ang isang professional driver na mayroong lisensya? Naintindihan po tayo ni Brother Vic, wala pong karapatan. O kaya, yung mga nagsasayang ng oras na panoorin yung programang kolorum pala, hindi na inabot na makapagparehistro at nakamatayan. Tapos malakas ang loob na punahin po yung salitang mga kaanib, mga members. Nababasa sa Biblia, nakasulat. O ngayon, nagpapaduda sila, sino ba tumanggap sa inyo bilang mga miyembro, mga kaanib sa iglesia? Hindi po ba ang iglesia ang may-ari ang Diyos? Tama po ba? Hindi naman ng mga apostol ang may-ari ng iglesia. Ang Diyos ang may-ari ng iglesia. Kaya, kung may mga aanib sa iglesia, sino po ang tatanggap? Kung naintindihan po tayo ng ating mga kasama. Kung ang Diyos ang may-ari ng iglesia, ang Panginoong Hesukristo, may mga aanib, sino po ang may karapatan na tanggapin yung mga gustong umanib sa iglesia?
Sila, ang pagkakaintindi nila, mga apostol ang tumatanggap. Hindi nila naiintindihan na ang may-ari ng iglesia ang Diyos. Kaya kahit ang mga apostol, ang Diyos ang naglagay sa mga apostol sa iglesia. Unang Korinto 12:28. Babasahin po natin. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Kaya kahit ang mga apostol, sila po ay mga nilagay ng Diyos sa iglesia, tinanggap ng Diyos sa iglesia. Tama po ba? Itong mga pangahas, itong mga pangahas na ito na mga kolorum naman pala, gusto tayong i-criticize, pinupuna po yung ating rehistro ng mga kaanib, members. Sino ikatumanggap sa inyo? Patay na mga apostol. Sa Biblia po kasi, pag pupunta ka po, lulundag ka. Ayaw nila po nung salitang lulundag. Kasi hindi nila kayang gawin yon. Kung lilipat po tayo ng ibang mga aklat sa Biblia, kasi naglalagay kasi sila ng standard na basahin ng isang aklat, isang kapitulo, huwag kang aalis, huwag kang lilipat. Sa Gawa 10:34-35. Basahin ko po muna sa Tagalog, mamaya po sa English. Tingnan nyo po ang nakasulat dito. Sino ba tumatanggap sa tao para maging kaanib, maging miyembro sa iglesia? At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. 35. Kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Sinasabi rito ng Apostol Pedro na ang Diyos hindi nagtatangi ng mga tao. Ibig sabihin, walang favoritism ang Panginoong Diyos. Ano sabi po rito sa 35? Kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya. Sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya. Tao na may takot sa Diyos at gumagawa ng katwiran, kalugod-lugod sa Kanya. Yan ang salin sa Tagalog. O ngayon, doon po sa King James Version, Acts 10:35. Ano ba ang pagkakasalin po doon? O tingnan nyo po, mga magulang at mga kaibigan, dahil nga po kayo may hawak na 26 translations ng English Bible. Sabi po sa Acts 10:35. Ito po, but in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. Ayan, mas maayos po ang pagkakasalin sa King James Version. Ang sabi po rito is accepted with him. King James Version. Yun naman pong isa pang version, yung TCNT. Ano po ang sabi po dyan? Ilagay natin. Yan. Ang nakasulat naman po sa TCNT translation, yun pong the 20th century New Testament, ang sabi po dyan is acceptable to him. O ano po ba ang ibig sabihin yan? Kung atin pong isasalin yan ng maayos na sa saling Tagalog,
Is acceptable to Him, is accepted with Him, katanggap-tanggap sa Diyos. Tama po ba? Katanggap-tanggap sa Kanya, kasi yung Him, pertaining to God. Tama po ba? Kaya ang tumatanggap po, para ang isang tao'y maging kaanib sa iglesia, dahil ang Diyos ang may-ari ng iglesia, ang Diyos. Amen. Pwede ho bang mag-amen? Ang mga kasama po natin ngayong gabi, 47 na po ang nasa Facebook live po natin. Ayan. Na pwede po kayong magbigay ng inyong prayer request para po mamaya ay maipag-pray po natin nang mag-benefit naman po yung ating mga kaibigan, mga kamag-anak, kakilala na may mga sakit, may mga karamdaman. Kasi nga po, ganoon yung pangangaral na ginawa ng mga apostol. Kasama si Apostol Juan doon. Kine-claim nila, sila may fellowship. Kaya ang tanong ko naman, si Apostol Juan Bay, payag na kayo'y maka-fellowship kasi ang inyong argumento, mga apostol ang may otoridad na tumanggap sa isang tao para maging kaanib sa iglesia. Patay na ika ang mga apostol. O ibabalik ko lang yung inyong argumentong nakamatayan ng inyong kinilalang leader at nagtuturo sa inyo. Kung kayo naman ang tatanungin ko, fellowship ang inyong ini-introduce sa mga tao, o si Apostol Juan ba ay inaprubahan, kinumpirma niya yung fellowship na sinasabi niyo sa kanya? Kung kayo talaga may fellowship kay Apostol Juan, may pakikisama kayo sa Apostol Juan at sa iba pang mga apostol ng Panginoong Jesucristo, bakit kayo ay tutol sa pangangaral ng salita ng Diyos na may pagpapagaling? Bakit ito nga pong ginagawa kong ito na meron tayong programa, pangangaral, pagpapagaling, sila po ay tutol, kontra sila. Kaya nakakaawa yung mga tao na napaniwala nila, nadaya nila, nailigaw nila, lalo kung hinihingan din nila ng pera. Humihingi sila ng tulong pinansyal. Kolorum naman pala yung kanilang grupo. Walang sabi nga doon sa kanta na walang kalaban-laban. Kaawa-awa yung mga membro. Kung nagbibigay kayo dyan ng mga financial na suporta, wala kayong hahabulin. Kasi kolorum nga Tama po ba? Hindi nyo pwedeng ireklamo dahil kolorum. Tapos yung nangangahas, ang sinasabi lang, kasi ang bilin po sa akin ay ituloy ang programa. Wag ko daw po itong titigilan para siya'y manatili po sa ating mga alaala. Kayo pa basta sinabi, sabi po nung ganito namatay na nga yung isinasangkalan, namatay na nga ho yung idinadahilan. Hindi na nga po makakapagsalita yon. Kayo pa papayag na lang na mayroong magsasabi na ito po kasi ang bilin noong nabubuhay pa. Sa'yo nagbilin, tapos sa mga anak at asawa walang bilin. Isip-isip din naman pag may time. Yung mga kasama natin, naintindihan niyo po ba?
Bakit naman doon po sa nagte-claim, sa kanya nakapagbilin yung namatay? Samantalang sa asawa at sa mga anak ay walang naibilin. Kaya nga sabi ho noong iba yung black and white, iba yung merong last will and testament. Tama po ba? Tama po ba? Hindi po ba kahit nga sa mga magulang pagka magpapamana sa kanilang mga anak, hindi po ba hindi sapat yung sinabi lang, hahanapin kung meron bang kasulatan na meron talagang ipinamamana. Tama po ba? Tapos ngayon namatay na yung kanilang leader, yung tumayo nilang leader, may Facebook account. Ang bilin daw, gamitin niya at ipagpatuloy yung pangangaral. Kaya nga sabi ni Brother Jacob Santos, ba't hindi yung sarili mong Facebook account ang gamitin mo? Ba't kailangan yung Facebook account nung namatay? Sa magkanong dahilan? Meron bang bakit hindi mo gamitin yung sarili mong Facebook account at kailangan gamitin mo yung Facebook account noong namayapa na? Hindi ba dahil meron mga contacts yung namayapa, meron siyang mga connection doon sa mga nasa Facebook account niya? Na meron silang mga usap-usapan doon, mga transaction doon, kaya ayaw mong bitawan yan at pinapaniwala mo yung pamilya noong namatay kahit yung ibang mga tao na sa'yo ipinamana, sa'yo binilin na ikaw ang gumamit at ipagpatuloy mo. Bakit meron ka namang sariling Facebook account? Bakit hindi yun ang gamitin mo o may iniiwasan ka? Na pagka sarili mong Facebook account ang gagamitin mo, maraming nakakakilala sa'yo doon sa account mo na yun, kabisado ka nila, alam nila, kahit sa barangay ninyo, alam nila kung anong klaseng tao ka sa inyong barangay. Kaya ganoon ang ating nakikita. Kaya pilit po niyang kinukumbinse ang sambayanan kahit yung pamilya noong namayapa na ang bilin po kasi sa akin ay gamitin ko po itong kanyang Facebook account na ito nang sa gayon ay manatili siya sa ating mga alaala. Wag niyo pong wag niyo namang ginagawa niyo namang mangmang ang mga tao. At kahit yung pamilya, ako po'y naaawa dahil isang panahon naman ay nakasama ko rin po sila. At ako nga po, nung mabalitaan kong pumanaw na mayapa, nakaramdam din po ako ng kalungkutan. Nalungkot din ako dahil isang panahon ay nakasama po natin yung tao at nagbigay din po tayo ng ating respeto. Kaya nga lang po, dumating po yung panahon na kailangan pong manindigan si Brother Willie. Ang paninindigan po natin basta para sa iglesia, hindi po ito dapat magamit sa mga personal na interes. May mga saksi naman po ako dyan. Nandito po yung ating mga kapatid sa iglesia na mga opisyales, si Brother Vic Valenciado, sila Sister Dindin Duwag, Brother Melvin Duwag, Brother Jory Borgios. Yun po yung mga kapatid natin sa iglesia na mga may tungkulin. Alam nila
yung prinsipyo ni Brother Willie, kaya po umabot po doon sa punto na kailangan pong tindigan yung prinsipyo na yon. Wala po akong hinahangad na kagaya po noong sinasabi po nitong nagsasalita na meron akong claim na yung mga lumaban sa akin, yung mga nagsalita laban po dyan sa healing ministry, namatay dahil kinarma. Hindi ko salita yun. Hindi po salita yun na lumabas sa bibig ko. Alam yan ng mga naritong mga kapatid sa iglesia na mga hindi sinungaling. Itong gumagawa ng kwento, ang sinabi ko raw noong mayroong nagsalita ng pagtutol sa healing ministry na ginagawa natin dito, karma daw yun. Kaya yun daw pagkamatay noong kanyang leader, sinasabi ko raw, may sasabihin di kaya na kinarma. Ay wala nga po akong iniisip na ganun Siya po ang nag-iisip nun dahil medyo kinakabahan na rin yung tao na yan. Dahil kung tutuusin po, yung namatay, yung namayapa, senior citizen. Hindi po ba sa mga panahong ito yung senior citizen hindi lumalabas ng bahay? Bawal. Tama po. Paano pong nagkasakit ng COVID? Kasi ang naibalita po sa atin, nahawa ng COVID. Sino nang hawa doon? Mag-isip-isip po tayo, yung 46 na naririto. Hindi po lumalabas ng bahay yung senior citizen dahil nga bawal. O paano pong nagkaroon ng COVID-19 virus? Hindi naman lumalabas ng bahay. Sino nagdala ng COVID-19 dun sa bahay nung namatay? Brad Robert Santos. Meron ba kayong idea kung sino po yung nagpasok ng COVID-19 doon po sa bahay nung namatay? Kasi senior citizen na yun At natatandaan ko nga po, nung kasama ko pa siya, meron din naman siyang video rito, testimony, na na-sepsis po siya, na-sepsis. Di pinag-pray po natin, awa ng Diyos, gumaling. Bagamat nung panahon na yun critical po yung kanyang naging lagay. Kinausap na po ng doktor yung kanyang asawang, yung kanyang misis. Ang sabi, misis, mag-ready po kayo dahil anytime po pwede hong mawala ang asawa ninyo dahil sepsis po yan yung pamilya po, tumawag po rito sa akin at nag-request ng prayer sa mga kapatid. Di ginawa po natin yung massive, continuous prayer. Awa po ng Diyos, gumaling sa sepsis. At meron pong video niya nagpapatotoo na siya nga po ay gumaling sa sepsis. Yun pong pagka sepsis po kasi, yung dugo po yun na infection, nalalason. Ang bilin po ng doktor, mag-ingat na dahil sa susunod na dapuan ng mabigat na sakit, malamang hindi na makasurvive. Yun ang bilin po ng doktor. Alam ko yun dahil naikwento rin sa akin at sa mga kapatid. Dahil tumatayo din siya sa gitna ng kapatiran at nagpapatunay nga na buhay ang Diyos dito po sa ating pagsasama-sama. Siya nga yung buhay na saksi na siya po ay pinagaling sa kanyang sepsis. O ngayon, sabi ng doktor, mag-ingat na kayo dahil pagka kayo'y dadapuan pa ng mabigat na sakit, mahihirapan na kayong makasurvive. O ngayon, ano po ang nangyari, mga magulang at mga kaibigan?
Eh di, dumating na nga po itong pandemic na COVID-19 na yan. Nag-lockdown na po rito sa Pilipinas. Pinagbawalan po na lumabas ng bahay ang mga tao, lalo po yung mga senior citizens at yung mga minors. O tapos po ay nagulat na lang ako na yung matanda, senior citizen, ay nadapuan po ng COVID-19. Sino po yung maiisip natin na nagpasok, nagdala ng hawa doon po sa namatay? O hindi po ba yung labas-pasok doon po sa bahay na yon? Sino ba yung pumupunta sa bahay para samahan yung matanda at nang sila magprograma? Hindi po ba ang nakikita natin dyan na may sala? Kung merong dapat sisihin yung pamilya noong namatay, yun pong labas-pasok sa kanilang bahay. Tama po ba? Yung ating mga kasama, naintindihan niyo po ba yung atin po ngayong pinag-uusapan? Kaya ito po yung nagsasalita, mayroon siya sinasabi, mga kwento na sa kanya binilin, may mga tagubilin sa kanya, wala naman pong maipakita man lang na sulat man lang na sa'yo ko iniiwanan ang aking Facebook account at gamitin mo yan hanggat gusto mo. Wala naman hong ganun puro daldal, puro self-serving po mga magulang at mga kaibigan. Kaya kung mapanood po tayo noong pamilya noong namayapa, yung asawa, yung mga anak, para na lamang sa katahimikan, kapayapaan ng inyong namayapa, pumanaw na padre di pamilya, siguro wag kayong magpauto, wag niyong payagan kayo, tsubibon yan. Paiikutin kayo na, ito bilin sa akin. Sa kanya nakapagbilin yung namatay? Yung asawa at mga anak hindi napagbilinan? Diyan pa lang dapat mag-isip-isip na. Unang-una yung pamilya po noong namayapa. At bakit ayaw bitawan yung Facebook account nung namayapa? Dahil ba may mga contacts doon? May mga transaction doon yung namayapa? O dahil kaya ayaw niyang gamitin yung kanyang sariling Facebook account dahil kilala siya noong mga nandoon sa kanyang Facebook account na yon, at kahit sa barangay nila mula ulo hanggang pa ay kilala siya noong mga nasa barangay nila. Yun lang yung mga naiisip natin na mga kadahilanan. Kaya hanggang ngayon, kahit na pumanaw na yung tao, namayapa na yung matanda, pilit pa rin hinahatak, pilit pa rin kinakaladkad doon sa programa, at nandun pang sabihin na nanonood daw yung namatay, pinapanood daw yung programa dahil yung namatay, yun daw ang nagbuo ng programa na yun. Kaya every time na may programa ay nanonood yung namatay. Kahit humingi pa ng permiso, magpaalam pa sa Panginoong Hesus para mapanood lamang yung programa. Ganun ba yun? O mamaya pag-usapan po natin, liwanagin natin yan, paano ba natin dapat tratuhin ng isang namatay na? Maganda po ay talakayin natin yan dahil malapit na po ang araw ng mga patay, yung Todos los Santos. Yan po ay ating pag-usapan.
Pagkalipas po ng ating isang maikling video testimony, babalik po ang Bible program. Mapagpalang araw po sa inyo. At ako po si Elijah V. Loyola at ang pangalan po ng aking tatay ay si Luis Loyola at aka Jack the Buhawe. At nung mga nakaraang araw po, sumakad po ang aking tiyan. Narinig ko na lang po na papapray po natin kay Brother Willie sa kanya pong Bible program. At sa bilang pong 1 to 10, 8 po ang sakit ng aking tiyan. 8. Dumaan po sa 3 at tuluyang na pong nawala. At nakapaglaro na po ako at nakakapagtalon. At maraming salamat po kay Diyos Ama, kay Jesus po at kay Brother Willie dahil po naging instrumento po ng Diyos. At kung lolobin po ng Diyos na makapunta po kami sa Bulacan upang magsama-sama. Amen. Magandang araw po sa inyo. Bye! Nagbabalik po ang ating Bible program ngayong Huwebes po ng October 29, 2020. At sa gabi pong ito, yung ating mga prayer request ay i-message nyo lang po dyan, yung may mga sakit, karamdaman, yung inyong kamag-anak, mga kaibigan na gusto po ninyong matulungan, maipag-pray po natin dito po sa Bible program. Paki-message nyo lang po yung inyong mga prayer request. Samantala, meron po ritong message si Brother Randy Cruz tungkol po sa kanyang prayer request para sa kanyang yung tungkol kay Melissa. Basahin po natin, itong kay Randy Cruz. Update ko lang po, Brother Willie, yung pinakiusap ko po. Pakipray po nung Martes yung asawa ng kapatid ko na si Melissa. Nasa province po siya. Nag-chat po kanina na wala na po, sakit ng ulo ng ilang araw niyang iniinda. Salamat po sa Panginoong Jesus. Yan po yung message po ni Brother Randy Cruz. Binabalita po sa atin na dahil po doon sa prayer request na ginawa niya patungkol po doon sa asawa ng kapatid niya na si Melissa. Yung ilang araw nang iniinda na sakit ng ulo, nung maipag-pray po natin, yun po ay nawala na. Salamat po sa Panginoong Heso Kristo. Si Jesus Christ po ang pinapasalamatan, hindi naman si Brother Willie, Maliwanag po yan, kaya paano po sasabihin peke, hindi po totoo yung ating healing ministry. Ito po, hindi ko pa nga po nakikita ng personal, nakakausap itong si Brother Randy Cruz. Siya po nagpapatunay na
meron nga po talagang ginagawa ang Panginoong Hesus na pagpapagaling. At natatandaan ko si Brother Randy Cruz, yung asawa niya na may bukol sa dibdib. Nung pinag-pray po natin, nawala po iyong bukol sa dibdib ng kanyang asawa. Sige nga, basahin muna natin yung isa pa na yon na galing din kay Randy Cruz, yung tungkol sa bukol sa dibdib. Naalala ko kasi na may mas nauna pa siyang testimony. Ayan. Galing din po ito kay Brother Randy Cruz. Naalala niyo po, pinakiusap ko po na pray asawa ko kasi may bukol sa dibdib. Buhay na saksi po kasi sa awa ng Panginoong Hesus. At sa panalangin nyo, nawala po talaga. Amen. Ayan, dalawa na po yung testimony ni Brother Randy Cruz. Na yung pinag-pray po natin na bukol sa dibdib ng kanyang asawa, nawala na yun. Yun namang pananakit ng ulo na ilang araw na iniinda noong asawa ng kanyang kapatid na si Melissa, awa po ng Panginoong Hesus, magaling na rin. O yun po bang mga nanonood dito sa Bible program, kayo ho ba ay nagdududa pa? Nag-aalinlangan po ba kayo sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus na magpagaling sa panahong ito? Ako po ay maliit lamang na instrumento ng Panginoong Hesukristo. Isa lamang si Brother Willie sa maraming instrumento na kinakasangkapan ng Panginoong Hesus para sa panahong ito'y magpagaling ng mga taong may mga sakit at may mga karamdaman. Amen. Ang nangyari po noong magalit po sa akin yung mga natiwalag dito. Natiwalag po sa samahan natin dahil nga po meron silang mga nilalabag na prinsipyo ng samahan. Nung magalit po sa akin, yung healing ministry po ang pinuntirya. Yun ang kanilang pilit na gustong sirain, pilit na gustong wasakin. Eto na po ang nangyari. Kayo po ang saksi, mga magulang at mga kaibigan at ang mga kapatid sa iglesia. Hindi po ba mas matindi yung sepsis? Kasi yung sepsis, pagkalaso ng dugo iyon. Tama po ba? Mas matindi ang sepsis kung ikukumpara sa COVID-19. Hello? Nagkakaintindihan po ba? Ang COVID-19, sabi po nung aking mga kakilala na mga doktor, mga nurse, ang COVID-19 considered as severe pneumonia. Severe pneumonia ang COVID-19. Samantalang yung sepsis, mas delikado po yun dahil nalalason mismo ang dugo. Noong kasama pa po natin, yung na-sepsis, nakaligtas sa sepsis. Gumaling sa sepsis. O noong matiwalag na po rito at tutulan na po yung tungkol sa healing ministry na ginagawa po natin sa tulong ng Panginoong Hesukristo. Noong dapuan ng COVID-19, hindi na po nakarecover. Nag-iisip-isip po ba tayo? Pwede ho bang mahingan ng reaction itong 45 na nasa Facebook Live natin? Brother Jacob Santos. Sige nga, pag-aralan po natin yung sinasabi ni Brother Willie. Alin ba ang mas grabe? Sepsis o COVID-19? Bakit dun sa sepsis, nakasurvive? May sinabi pa yung doktor na mag-ready na kayo. Sinabihan na yung misis, yung mga anak na anytime, pwedeng mawala ang inyong padre di pamilya dahil sepsis yan. Dahil po sa
pananalangin na ginawa po natin. Sinabihan ko pa nga yung na-sepsis, gusto nyo bang gumaling? Sabi ko, magpatawad kayo. Patawarin nyo na ako si Marcos. Sabi ko, matagal na pa po akong panahon yung martial law na yung patawarin nyo si Marcos at kayo makikinabang. Yun po ang sabi ko. Gusto nyo gumaling? Magpatawad kayo. Kalimutan nyo na yung sinasabi nyong naranasan yung kalubitan sa martial law. Hindi ba kayo po yung nagkapera naman? Binayaran po yung mga biktima ng martial law. Oo, Brother Willie. Nagkapera ako doon. Yun naman ho pala kako. Patawarin nyo na si Marcos. Alam yan ang kapatiran. At meron pong video niyan. Buhay pa po yung binabanggit ko na sepsis. Sinabi niya, mabuti na lang at sinabihan ako ni Brother Willie na patawarin ko na si Marcos. Gusto ko ikang gumaling. Pinatawad ko na si Marcos. Yun nga po. Gumaling siya. Lumakas siya. Ang sabi lang ng doktor sa kanya, mag-iingat na po kayo sa susunod. Dahil pagka kayo madadapuan pa ng mabigat na sakit, mahihirapan na kayong makasurvive. Kaya, ito po ang nangyari. Nagulat na lamang po ako kasi matagal na akong walang balita Nagulat na lang ako nung sabihan ako ng ating mga kaibigan din na itinakbo sa ospital at suspect siya na siya po ay may COVID. Di ako naman po ay wala na akong magawa dahil may sinabi po against sa healing ministry na ginagawa natin Sinabi na nila na hindi totoo yan, hindi sa Diyos yung healing ministry na yan. Kaya ako po ay, hindi na po ako gumalaw, di na ako kumilos. Kasi meron po kasing batayan akong nabasa sa Biblia, yung Marcos 3, yung tungkol sa kapusungan sa Espiritu Santo. Kaya po ako ay napigilan na pong kumilos na ipag-pray din po yung matanda na nakasama ko nung araw. Kasi po, sa Marcos 3, at ang mga talata po ay dito po sa 13 hanggang 29. Mahaba lamang po yung mga talata na yan. Pero dito po, ang ating Panginoong Jesucristo po, kung babasahin natin, meron po siya ritong pinagaling. Ngayon, noong paggalingin po ng ating Panginoong Jesucristo, yun pong pinahihirapan ng demonyo, pinalayas niya. Ito po ngayon yung mga iskriba, nag-usap-usap, at sinabi po nila na dahil kay Beelzebub, napapalayas ng Panginoong Hesukristo yung mga demonyo na nasa isang tao. Yung Beelzebub, prinsipe po ng mga demonyo. Ang ginagawa po ng mga tutol, mga kontra sa ating Panginoong Hesukristo, inuugnay po nila yung pagpapagaling na ginagawa ng Panginoong Hesukristo kay Beelzebub, sa prinsipe ng mga demonyo. Kasi itong mga iskriba, hindi nila kayang gawin yung ginagawa ng Panginoong Hesus na inuutusan, pinapalayas niya yung masasamang espiritu na nasa isang tao. Kaya dahil sila po ay mga insecure, naiinggit sa Panginoong Hesukristo, minamarka nila na kaya lang si Jesus Christ may kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu ay dahil nasa kanya si Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. Ngayon, dito po ngayon sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, yung nasa 3:28-29, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo,
ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao, at ang mga kapusungan nila kailanmat sila'y nangagsasalita ng kapusungan. Tatapot sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Ito po, mga magulang at mga kaibigan, ang nakapigil na sa akin. Para ako po ay gawin ko pang ipanalangin po yung dati kong pinag-pray sa nasepsis. Napigilan na po ako sa pagkakataong ito dahil ito po yung sinabi ng Panginoong Hesus na kapusungan sa Espiritu Santo po yung pagpapagaling na ginagawa ng Diyos, ipapatungkol mo kay Satanas. Tama po ba? Yung ating mga kasama, naintindihan niyo po ba? Kasi na-inform po ako ng ating mga kaibigan na, Brother Willie, nag-post po yung anak at humihingi po ng prayer para sa kanyang tatay. Na-forward po sa akin yung request. Dahil po itong talatang ito ay maliwanag sa akin, hindi na po ako kumilos, hindi na po ako gumalaw. Hindi kagaya po noong panahong sinasepsis, nung sabihan po ako nung pamilya, talagang puspusan po yung pananalangin na ginawa natin. At nakinig naman ng Diyos at ipinagkaloob yung kagalingan. Para siya po ay hindi siya mamatay doon po sa sepsis, pagkalaso ng dugo. O ngayon, sabi ko nga, mas malala ka ako yung sepsis, mas grabe yun. Nalusutan niya, ngayon ka ako COVID-19 lang, hindi nakako siya nakaligtas, kaya kaagad cremation ang ginawa. Yun po ang aking gusto pong maipaintindi. Galit kayo kay Brother Willie, wag niyong yung healing, gagawan niyo po ng issue, gagawan niyo po ng imamarka po ninyo na yung pagpapagaling na kailanman hindi ko naman inaangkin na ako ang gumagawa, ako ang may kapangyarihan. Ang itinuturo ko naman ang Panginoong Hesukristo. Tama po ba? Sinasabi ko naman ng Holy Spirit, ang kapangyarihan na tumutulong sa akin para pag kami pinag-pray po tayo, sila po ay makaramdam ng paginhawa, bumuti yung kalagayan nila, gumaling sila, mayroong kagalingang instant, may kagalingang gradual, ay tinututulan pa rin. Hello? Binabasa ko naman sa Biblia na may pagpapagaling si Jesus Christ na instant, pero meron din siyang pagpapagaling na continuous, gradual. Tutol. Yun nga po yung sinasabi natin na kapusungan yan sa Espiritu Santo. At ako po, hindi po ako natutuwa. Hindi po ako nagsasaya, nagdiriwang. Diyan po sa pangyayari na yan. Dahil na dati po nating nakasama yan at meron naman po tayong pinagsamahan. Nung mga panahon na nakakasama natin sa programa, kayo naman po ang saksi. Masaya naman po yung programa noong panahon na kami po ay magkakasama pa. Pero nung dumating po yung panahon na kailangan po na manindigan sa prinsipyo, na hindi dapat ang iglesia po ay sariling interes ng sino man ang mananaig. O kaya po dumating yung oras na kailangan pong maghiwalay. At ako naman po ay kahit nung maghiwalay, saksi naman kayo, hindi naman ako pumatol dahil alam ko namang hindi dapat patulan.
Hindi naman dapat patulan dahil hindi naman nga tagapagturo. Kabisado ko naman sila noong panahong kasama ko sila rito. Binigyan ko nga po ng written examination. Sabi ko, sige nga, yung 66 books na yan ng Biblia, ilista nyo nga kako yung pagkakasunod-sunod mula Henesis hanggang Apokalipsis. Alam naman nila na hindi naman sila nakapasa dun sa written exam na binigay ko. 1 to 66. Hindi naman sila pasado. Tapos ngayon, nagprograma at pumoporma na sila po'y mga otoridad at nakakaunawa ng Biblia. Yun ang sinasabi ko. Gusto nyo po, kayo mismo, subukan nyo kung yung 66 books, yung mga pangalan ng bawat aklat, may pinagmamalaking chronological Bible study. Chronological, sige nga, kung kaya pong i-recite, isulat yung pagkakasunod-sunod ng mga aklat ng Biblia. Mga aklat ng Matandang Tipan, 39. Henesis hanggang Malakias. Mga aklat ng Bagong Tipan, 27. Mateo hanggang Apokalipsis. Sige nga, subukan nyo yung nagyayabang-yabang na kailangan ganito, chronological. Ngayon, meron pa po tayong isa pang written testimony. Bago ko po makalimutan. Basahin natin yung isa pang written testimony. Ito po'y nakomatos na bata. Pinag-pray po natin, ito po ang magandang balita noong tatay. Ang tatay po na nagte-testimony ay si Nix Linsangan. Ang sabi po niya, salamat sa Panginoong Jesus Christ sa paggising sa aking anak mula sa pagkakomatos na si Fritz Linsangan. Tiwala lang kay Jesus Christ at kay Brother Willie sa kanyang family sa pananalangin sa anak kong si Fritz. To God be the glory. Amen. Ayan po ang binabalita natin. Ito pong bata ay nakomatos. Nawalan po yan ng malay. Noong sabihan po tayo noong kaibigan po noong magulang, nung Nix Linsangan, Brother Willie, papray naman po yung anak nung aking kaibigang nakomatos, bata po siya. Yun, nung ipag-pray po natin, oras lamang po, mga magulang at mga kaibigan, nagising po yung bata. Hindi ba itong namatay, ilang araw pong nakomatos. At kahit nga itong nag-declaim na siya po yung mga pinagbilinan, doon po sa kanyang video nag-aro rin siya ron habang kumakante, meron pa siyang prayer na gisingin, ibangon. Wala hong nangyari Tama po ba? Hindi ba nando sa video na habang kumakante, sumingit siya ng prayer, Panginoong Yesus, ibangon mo na nang may kasama ko rito sa programa, gisingin mo na siya. Ano po nangyari? Walay. Samantalang ito, si Brother Willie, hindi po gumagawa ng kwento. Nandyan ang pangalan noong mga tao. Sila mismo nagpapatotoo. Merong written testimony, may video testimony, hindi ko mga kakilala, hindi ko mga kamag-anak, hindi ko mga nakakausap, sila nagpapatunay na meron talagang mga pagpapagaling, may mga himala na
ginagawa pa rin ng Panginoong Hesukristo hanggang sa panahon nating ito. Sad to say lang po, meron tayong mga dating mga kasama sa iglesia, dati po, naranasan na po nila, nasaksihan na po nila yung ganyang mga himala, mga pagpapagaling ng Panginoong Hesus. Na never ko naman pong kinlaim na dahil sa akin. Never ko pong inangkin na ang power po ay sa akin. Alam yan ng marami. Ang lagi ko pong itinuturo, itinataas ang Panginoong Hesukristo, ang Holy Spirit, ang nagpapagaling, gumagawa ng mga himala. Si Brother Willie, instrumento lang. Isa lamang sa maraming mga instrumento ng Panginoong Hesukristo sa panahong ito. O ngayon, gusto ko na pong talakayin itong tungkol sa dapat nating maging pagtrato sa mga namatay, mga namayapa, pumanaw nating mga mahal sa buhay. Lalo po ngayon, hindi na nga po pwedeng magpuntahan sa sementeryo. Nakita ko po, nakabantay na ang mga pulis sa mga gate ng mga sementeryo. Yan po ay mula October 29, nag-umpisa na po kanina, hanggang sa November 5. Kaya wag na po tayong matigas ang ulo, yung mga kababayan natin. Wag na ho nating tangkain pa na subukang makapasok sa mga sementeryo sa mga panahong ito. Maaga naman pong ipinagpaon na yan. Ibinaba po yung batas sa buong Pilipinas na hindi na po pwedeng magpuntahan sa mga sementeryo dahil iniiwasan nga po yung mass gathering, yung ang mga tao ay magkumpul-kumpul, magkasama-sama sa iisang lugar para nga po maiwasan yung COVID-19, yung social distancing pa rin ang mangyari. Ngayon, meron po kasing mga matagal ng mga paniniwala. Galing pa sa mga matatanda, nadinig ko po nang ako'y bata pa na malulungkot ika yung ating mga namayapa, mga pumanaw pag hindi tayo dadalaw sa kanila sa sementeryo. Malulungkot ika sila, makakaramdam ng lungkot ang mga pumanaw nating mahal sa buhay kung tayong mga nabubuhay ay hindi sila pupuntahan, hindi sila dadalawin. Ang tanong po natin, totoo po ba yun? Kung sa mga panahong ito hindi natin madalaw yung mga nakalibing sa mga libingan, hindi tayo makapunta sa sementeryo. Totoo po bang yung mga nakalibing doon, malulungkot sila at alam nila na sila po ay hindi natin nadalaw? Basa sa 9:5 ng Ecclesiastes, magandang balita Biblia. Ganito po ang nakasulat. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Hello? 50 na po ang nasa ating Facebook Live ngayong gabi. Ito po bang 50 na ito? 50, 50. Naintindihan niyo po ba yung binasa nating 9:5 ng Ecclesiastes sa magandang balita Biblia? Ano po ang ating nabasa po rito? Sabi po rito, alam ng buhay na siya'y mamamatay. Ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Yun ho bang mga nakalibing sa mga sementeryo? Kung hindi man po natin ngayon mapuntahan, madalaw dahil nga po sa ganitong sitwasyon, alam pa ba nila yon? Ano po sagot? Magdaramdam pa po ba sila? Malulungkot. Kung hindi natin madalaw, mapuntahan yung ating mga namayapa,
ng mga mahal sa buhay na mga nakalibing. Dito tayo maniwala sa salita ng Diyos, nakasulat sa Biblia, yung mga patay. Ano po ba yung binabanggit nating patay? Yung nakalibing. Kasi sa Biblia po, ang namamatay, ang may kamatayan pong pisikal, yun pong katawan. Tama po ba? Tama po ba? Yung mga kasama natin, naintindihan niyo po ba yun? Ang patay sa Biblia, Santiago 2:26, yung katawan patay pagka hiwalay na yung espiritu. Kaya, yung mga nakalibing, yung mga nasa libingan, wala silang nalalaman. Maliwanag po ba yan? Kaya, wag ho tayong maniwala doon po sa nakagisnan po natin na mga sinabi sa atin ng mga matatanda, ng ating mga magulang na pagka yung mga namayapa pumanaw, mga nakalibing ay hindi mo dadalawin pagka November 1, sila'y malulungkot magdaramdam. Hindi naman ho totoo yun. Dahil wala na pong nalalaman. Yung mga patay na nakalibing sa libingan. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga kasama po natin ngayong gabi? Pagka patay na, nakalibing na yung katawan dahil wala na pong buhay yun, wala na yung espiritu. Wala nang nalalaman yun. Wala na rin nararamdaman yun na sila'y malulungkot pa. Sila magdaramdam kung sila man hindi mapuntahan, hindi madalaw. Tama po ba? Maliwanag po ba sa mga kasama po natin? Dito po sa ating Bible program. Ngayon, yun naman pong sinasabi pa rin na yan daw mga patay ay pwede pa raw bumalik, pwede pa raw yang magparamdam. Kagaya po noong aking naipaglingkod nung nakaraan, doon po sa Job 7:9 hanggang 10. Sa magandang balita, Biblia ko pa rin po babasahin. Ano po yung sinasabi po rito sa Job 7:10? Tulad ng ulap na napapadpad at naglalaho, kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo. Hindi na siya makakauwi kailanman. Mga kakilala niya, siya'y malilimutan. Ito po yung nakasulat na salita ng Diyos. Pag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo. Hindi na makakabalik sa mundo. Tapos ito ngayon yung nangangahas, magprograma, nag-aanyaya ng programa, at manonood daw po yung namatay sa programa. Naloko na. Yung sinasabi niyang naloko na, siya naloko. Siya nasiraan ng ulo. Hello? Hindi ba bukang bibig niya yung naloko na? Kung pagmamasdan mo, siya po yung luko-luko Bakit? Mag-aanyaya po ng programa. Ipinang-aanyaya yung namatay dahil nangako daw sa kanya na papanoorin siya. Dahil yung namatay, yun ang may-ari ng programa. Yun ang nagbigay noong mga pamagat, mga titulo ng programa. Samot-sari nga. Halo-halong pangalan nga, pinagsama-sami. May naglalike pa. Akala ko matalinong tao yon, Brother Jacob Santos. Yung mga naglalike, nakakadismaya, nakakadisappoint. Nag-i-invite na panoorin yung programa dahil yung namatay ay manonood din.
At magpapaalam daw sa Panginoong Hesus na payagan siya na tuwing may programa, manonood. Naloko kayo. Nung loko-loko. Bakit? Nakasulat dito kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo. Hindi na siya makakauwi kailanman. Mga kakilala niya, siya'y malilimutan. Tapos ang sinasabi, para laging manariwa sa ating puso't isipan, lagi nating maalaala. Ang lahat ng sinasabi po'y salungat kontra sa salita ng Diyos sa Biblia. Kasi nga, ayaw nilang noong sasaliksikin ng Biblia, ayaw nilang yung maglilipat-lipat ng mga aklat, ng mga talata. Yan ang problema Nag-set sila ng standard kung papaano ang Biblia gagamitin, babasahin. O ngayon, yan pa nga ang isa nating napapansin. Nagpo-programa po, mga magulang at mga kaibigan, ang ginagamit yung taong namatay. Kinakausap pa nga Kinakausap pa niya yung taong pumanaw na, namatay na. Alam niyo po ba mga magulang at mga kaibigan, yung kausapin mo ang isang pumanaw na, ang isang namatay na, ano po ba ang sinasabi dyan ng salita ng Diyos? Sa Israel po, mga magulang at mga kaibigan, yang pakikipag-usap sa mga namatay, necromancy ang tawag po dyan. Dito po sa Deuteronomio, sa 18:10 hanggang 12, magandang balita, Biblia ko po babasahin. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Nakita po ninyo, mabigat na kasalanan po yan. Sa Israel po, sa panahon ng Israel. Yung ang isang gawain po ay sumasangguni sa mga espiritu ng namatay, sabi po dyan sino mang gumawa ng alinman sa mga ito, kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Kaya kasuklam-suklam po yung ganun na nagpo-programa ka, gamit mo Biblia, tapos ang sinasabi mo, ginagawa mo ay salungat sa salita ng Diyos. Nagkakaintindihan po ba tayo rito? Kinasusuklaman ng Diyos yung sino mang gumagawa na ang namatay na kinakausap pa. Ngayon, alam po ba ninyo kung anong klaseng mga tao yung nakikipag-usap sa mga patay? O dito pa rin po sa Levitico 19:31, magandang balita Biblia. O tingnan nyo po kung ano sabi ng salita ng Diyos sa nakikipag-usap, sumasangguni sa namatay. Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap, sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. O ito hube, kailangan pang ipaliwanag, mga magulang at mga kaibigan. Bawal ng Diyos yan Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. O kaya nagpo-programa po sa Facebook, at nakikita po ninyo na may kinakausap na patay na po yung kinakausap. Kayo dyan nanonood.
Nakikinig kayo, tumatanggap kayo ng mga tinuturo sa inyo. Sabi po ay kayo ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Kaya kung kayo po talaga, ang hanap po ninyo maging dapat sa Diyos. Kaligtasan. Mamili po kayo, maging naman kayo, maselan naman kayo sa inyong pag-uukulan ng oras. Magsasayang kayo ng oras sa papanoorin nyo, papakinggan ninyo na kunwari ay Biblia ang itinuturo sa programa, pero ang kanyang sinasabi, ang kanyang ginagawa, salungat sa nakasulat sa Biblia. Kung ito pong mga taong ito'y nabuhay sa panahon ng Israel, na sila po ay patay na sinasangguni, ano po ba ang penalty? Ano po ba ang hatol? Levitico pa rin. 20 at 27. Magandang balita, Biblia. Tingnan niyo po kung ito pong mga taong ito'y nabuhay sa panahon ng Israel. Ano ba ang hatol sa mga yan? Sino mang kumakausap sa mga espiritu ng mga patay o mga manghuhula, maging lalaki o babae, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Sila na rin ang may kagagawan sa sarili nilang kamatayan. O hindi po ba si Brother Willie nagbabasa lang? Alam lang gawin ni Brother Willie na maglipat-lipat ng mga aklat, maglipat-lipat ng mga talata. Ayaw nila nung ganun palundag-lundag para daw kanggaro. Samantalang, yun nga po yung dapat nating matutunan para tayo hindi mailigaw, hindi tayo madaya. Sinasabi ng salita ng Diyos na binasa natin sa Israel, binabato pala hanggang mamatay yung mga kumakausap sa mga espiritu ng mga patay. Bakit po? Kasi yung mga kinakausap nila, hindi naman talaga po yung mga taong namatayan. Ang nakakausap po nila, mga demonyo. Kagaya po ng nangyari kay Haring Saul. Unang Kronika 10:13. Mababasa po natin ng ganito. Noong si Haring Saul ay makipag-usap doon sa akala niya ay si Propeta Samuel, dahil po doon sa unang Samuel 28:1 hanggang 19. Tumawag si Haring Saul ng isang espiritista, yung babae sa Endor. Nung magkaharap na sila, sinabi ni Haring Saul, gusto niyang makausap si Propeta Samuel. Meron ngang tinawag itong espiritista na nakipag-usap kay Haring Saul. Ang sabi po nung nakausap ni Haring Saul, akala niya si Samuel yon. Bukas, ikaw at ang iyong mga anak, makakasama ko na. Ibig sabihin, mamamatay din kayo. Makakasama ko na kayo. At nangyari nga yung sinabi noong nakausap ng Haring Saul. Noong sila'y lumaban sa mga Pilisteo, napatay sila sa labanan. O ngayon, yun pong nakausap ng Haring Saul, yun po ba talaga ang Propeta Samuel? Unang Kronika 10:13. Basahin po natin ang nakasulat po rito. Kailangan po nating maunawaan ito. Namatay si Saul sapagkat hindi siya naging tapat kay Yahweh at sinuway niya ang kanyang mga utos. Sumangguni pa siya sa kumakausap sa espiritu ng namatay na. Doon sa malalim na salin sa Tagalog ng Biblia, mas tukoy po doon yung nakausap ni Haring Saul, 10:13. Sa gayon namatay si Saul dahil sa kanyang pagsalangsang na kanyang nagawa laban sa Panginoon. Dahil sa salita ng Panginoon na hindi niya iningatan. Bawal nga talagang makipag-usap, sumangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay.
At dahil naman na siya'y nakipagsanggunian sa masamang espiritu upang pagsiyasatan. Kaya yung nakausap po ni Haring Saul na ang anyo ay si Propeta Samuel, hindi talaga si Propeta Samuel yun. Yun po ay masamang espiritu na kinopya lamang yung anyo ng Propeta Samuel. Amen. Maliwanag po ba yan sa atin? Naintindihan niyo po ba yan? Ang mga espiritista, kung meron man silang natatawag, Spirit of the Glass, meron silang natatawag na espiritu. Yun ho ba yung espiritu ng mga namatay na mga tao? Hindi. Yun po ay mga masasamang espiritu o mga demonyo. Maliwanag po ba yan? Maliwanag po ba sa atin yan? Ha? Kagaya po ngayon, yung mga palabas sa telebisyon, Jessica Soho, yung iba't ibang mga documentaries na mga palabas sa telebisyon tungkol po sa araw ng mga patay, tungkol sa mga kababalaghan, gabi ng lagim. Ha? Yung mga pinapalabas sa telebisyon na talagang makikita mo, mayroong anino, may nakita po na anyo, kaya nga natatakot ang marami dahil hindi nga yun po yung mga namayapa, mga pumanaw nating mahal sa buhay. Kasi hindi tayo tatakutin nung ating mga mahal sa buhay. Tama po ba? Naintindihan po ba tayo? Bakit tayo natatakot? Nakakaramdam ng takot kasi hindi nga sila yun. Masasamang espiritu na kinokopya, ginagaya lamang yung anyo noong ating mga namayapa na mga mahal sa buhay para tayo po'y dayain, para tayo iligaw, para wag tayong magtiwala sa salita ng Diyos sa Biblia. Amen. Nangyari na nga yan kay Haring Saul. Akala niya ang Propeta Samuel ang nakausap niya. Yun pala'y masamang espiritu. Kaya yung ating kilala na nagpo-programa ngayon at laging binabanggit na kausap niya yung namatay niyang kasama sa programa. Ang sabi po kasi sa atin, tatanungin niya tapos sasabihin niya, ang sabi po sa atin, noong namatay, naku po, delikado po iyan, mga magulang at mga kaibigan. Na i-expose po tayo sa kapangyarihan ng kadiliman pagka tinatangkilik natin yung ganyang programa. Pagka may mga programa po ang namamagnify, ang naha-highlight, si Satanas, ang mga demonyo, ang masasamang espiritu, tigilan natin. Hello? Nakikinig po ba ang ating mga kasama? Pagka ang programa ang nag-glorify, hindi si Jesus Christ. Ang naipropromote si Satanas, ang kapangyarihan ng kadiliman. Lalo po yung mga Halloween party na yan, nakasanayan na yung mga bata ay magko-costume ng mga nakakatakot, mangkukulam, bruha, white lady, kapre, tikbalang, duwende, tiyanak. Hindi po dapat na yung ating mga anak yan ang ituturo natin sa kanila. Dapat nga tayong mga magulang, ituro natin sa ating mga anak yung nasa Kawikaan 22:6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Yan ang tungkulin natin bilang mga magulang. Ang ating mga anak, turuan natin nung tama, noong wasto, nung nasa Biblia. Tama po ba? Ituro natin ang tungkol sa Diyos, kay Jesus Christ. Na ang Diyos makapangyarihan sa lahat.
Hindi yung tungkol dyan sa mga ganyang mga tigbalang na yan, kapre, duwende, mga maligno, mga white lady. Pagka ganitong panahon ginagastusan pa para ganyan ang gawing itsura. May make-upan, costume. Ang atin pong hina-highlight dyan, yung kapangyarihan ng kadiliman. Si Satanas, yung mga demonyo, masasamang espiritu. O ngayon, meron ka mapapanood na programa. Ginawa pong props ang Biblia. Kunwari po, ang Biblia po ang batayan sa programa. Pero ang sinasabi, ang ginagawa po taliwa, salungat dun sa Biblia. Na patay po yung hanggang ngayon bida. Bukang bibigi yung namatay. Hello? Mas madalas banggitin yung pangalan nung namatay noong may-ari ng programa kaysa sa Panginoong Jesucristo. Hindi pa ba kayo kinikilabutan yan? Nagtatanong lang ako, lalo yung mga nadaya, nailigaw nitong mga ito. Yung oras ninyo ay mahalaga para yan ay sayangin ninyo doon sa ganung programa na mapapansin nyo naman, ang madalas na bukang bibig, pangalan noong namatay. Yun ang minamarket sa mga tao, yung pangalan noong namatay. Samantalang si Jesus Christ, hindi man lang po masabi, hindi man lang po mabanggit. Mabanggit man napakadalang. O ngayon, bakit po ba ang necromancy na yan? Yung pakikipag-usap, pakikipagsanggunian sa mga namatay. Bakit ba ayaw ng Diyos yan? Dito po sa salin ng ang salita ng Diyos. Babasahin po natin ng Isaias 8, 19 hanggang 20. Tingnan niyo po, mga magulang at mga kaibigan, ang sinasabi ng Diyos. Kaya pinagbabawalan niya tayong mga nabubuhay na kausapin natin yung mga namatay. Sa Isaias 8, 19 hanggang 20, sasalin po ng ang salita ng Diyos. Ganito po ang ating mababasa. Yung nasa yan, makikinig kasi ng mabuti para tayo ay maayos dito. Ang babasahin ko po ay yung ang salita ng Diyos. Isaias 8, 19 hanggang 20. Ito po ang nakasulat. Kapag may nagsabi sa inyong humingi kayo ng mensahe mula sa mga patay, sa pamamagitan ng mga mangkukulam at mga espiritistang bumubulong-bulong, huwag ninyong gagawin iyon. Hindi ba dapat sa Diyos kayo humingi ng mensahe? Bakit sa mga patay kayo nagtatanong tungkol sa mga buhay? Ang kautusan at katuruan ng Panginoon ang dapat ninyong pakinggan. Isaias 8:19-20 ang salita ng Diyos. Yan po ang salin ng Biblia na yan. Huwag mo nga alisin yan. Dito po sinasabi na kaya pala ayaw ng Diyos na tayong mga nabubuhay. Sa mga patay tayo hihingi ng mensahe. Kasi dapat kasi tayo pong mga buhay, sa Diyos na buhay tayo humingi ng mensahe. Amen. Amen po ba? Pwede ho bang sumagot yung mga kasama natin? Tayo po'y buhay. Tama po. Sino dapat nating sangguniin? Kanino tayo dapat humingi ng mensahe? Sa Diyos na buhay.
Paano tayo makakahingi ng mensahe sa Diyos na buhay? Ang kautusan at ang katuruan ng Panginoon ang dapat ninyong pakinggan. Nasa Biblia yan eh. Tama po. Pinasulat ng Diyos ang kanyang mga salita. Kaya meron tayong gustong malaman, meron tayong gustong matutunan. Sumangguni tayo sa Diyos na buhay at hindi sa mga patay. Nakasulat, kapag may nagsabi sa inyong humingi kayo ng mensahe mula sa mga patay sa pamamagitan ng mga mangkukulam at mga espiritistang bumubulong-bulong, huwag ninyong gagawin iyon. Bakit? Hindi ba dapat sa Diyos kayo humingi ng mensahe? Bakit sa mga patay kayo nagtatanong tungkol sa mga buhay? Ang kautusan at ang katuruan ng Panginoon ang dapat ninyong pakinggan. Kaya ito po ang Biblia, ito ang mga nakasulat na mensahe ng Panginoong Diyos. Babasahin natin ito. Tama po. Paano babasahin? Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Ang mga taga-Berea, sinasaliksik araw-araw ang mga kasulatan. Tapos ito ngayon yung mga pangahas, mga kritikong kolorum, hindi naman pala rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Ang kakapal ng mga pagbumukha na tututulan yung nakasulat na paraan sa Biblia na saliksikin, basahin. Sabi nila, isang aklat, isang kapitulo, huwag lulundag, huwag nilipat, dapat ikatuloy-tuloy lang. Bakit? Para maluko kayo. Para hindi nyo mahalatang kayo dinadaya at meron lang balak na kayo perahan. Huwag na huwag kayo magbibigay sa mga kolorum. Yan ang aking maipapayo. Kung kayo pinipirahan ng mga yan, humihingi sa inyo ng mga financial na tulong, hindi naman pala rehistrado yan eh. Di kolorum. Kayo ba, Brother Willie? Rehistrado! Members, Church of God in Jesus Christ Worldwide. 2010 pa po yan na-rehistro dito po sa Pilipinas. Kaya nga po, nakapag-anibersaryo na po tayo, 10 taon eh. Kaya meron po ritong mga nagbibigay ng tulong, financial, nagpapadala po doon sa bangko. Ano naman, sa pangalan ng iglesia, dahil rehistrado naman ang iglesia. Tama po ba? Tapos kayo ngayon tatangkilikin po ninyo yung programa na kolorum naman pala, yung grupo, fellowship, na nakamatayan na po noong kanilang pundador, hindi na parehistro, tapos ito ngayon at tinututulan, tinokontra po yung nasa Biblia. Saliksikin, basahin ang aklat ng Panginoon. Kinokontra po mismo yung nakasulat. Sinasabi ng salita ng Diyos, hindi dapat sangguniin, kausapin yung mga namatay. Ito naman nagproprograma at may kinakausap. Naloko na. Naloko mismo yung may programa. Yung nagproprograma at naloko na rin yung mga nakikinig sa kanya. Sana itong ating programa ngayong gabi, nakatulong. Yung kanilang mga nadaya, nailigaw, mabigyan pa sana ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na sila po ay magising, maliwanagan ng mga pag-iisip. Hindi tayo magugulat pagka dumating ang araw, yung namatay meron na po silang pagtuturo dyan na yan baka dahil pinopromote palagi, tinataas. Baka sila'y mangampanya na dapat na rin yan gawing santo. Naku naman, na yan kanila na pong ilagay sa isang pedestal, ipagpatayo na po ng monumento,
Nako, matinding pagkaligaw na po pagka ganyan po ang nangyari. I hope ngayong gabi, ito pong 2 oras na ating Bible program na ginawa ay nakatulong po sa marami po nating mga nakasama at maaabot, mararating po ng ating Bible program. Ngayong gabi, ang ating oras po ay 11:01 na po. 2 oras na po ang ating programa. At bago po natin tuluyang tapusin ang ating Bible program, inaanyayahan ko po kayo na sumabay po dito sa ating commanding prayer na gagawin. Ito po'y para sa ating mga sakit, karamdaman. Gayon din po sa ating mga mahal sa buhay na nangangailangan po ng kagalingan. Sa pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Holy Spirit, tayo po'y tatanggap ng kagalingan. Sumabay po kayo. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ng lahat ng sakit karamdaman ay umalis sa lahat ng nanonood ng Bible program. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa lahat ng nanonood ng Bible program. Be healed, be restored, in Jesus' mighty name, and by the blood of Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa mga nakisabay po sa ating ginawang commanding prayer, balitaan nyo po ako, mag-message po kayo kung ano po ang inyong naramdaman, kung ano po ang nangyari po sa inyo, kung kayo po ba ay gumaling ng instant o gumaling po kayo ng gradual. At yan po ipagpasalamat natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayong gabi, bago po tayo matulog, ang ating bilin, tayo po ay palaging manalangin, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sa umaga po, sa ating paggising, unahin po natin ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Good night. God bless po sa ating lahat.